Pwede ba, maaari niyo po bang ituro sa amin kung sino si Colonel Royina Garma dito sa bulwagan na ito? Hindi ko po masyadong ko ng ang mukha, Your Honor, Mr. Chair. Hindi niyo Hindi ko kilala po yung mukha? Kilala. Okay. Nandiyan ba siya sa kanan mo? Hindi ko po masyadong mamukhaan, Your Honor, Mr. Chair. Okay. So hindi mo siya namumukhaan? Hindi ko po namukhaan. Okay. Pero nakausap mo siya sa cellphone? Yes po, Your Honor. How sure are you na siya ay si Colonel Royina Garma? Because of PDL Jimmy Fortaleza, Your Honor, Mr. Okay. Chair. Sige. Salamat. Siya si Jimmy Fortaleza, di ba? You are Jimmy Fortaleza. Pwede bang pakipatutuhanan mo nga na sa cellphone mo tumawag si Royina Garma para makausap si Colonel Padilla dahil yun ang ayon sa iyong salaysay, di ba? Yes, Mr. Chair. Kilala mo si Royina Garma? Yes, sir. Pwede bang ituro mo rito kung nasaan si Royina Garma? Yes, sir. So, si Royina Garma, siya ba yung dating PCSO General Manager? Yes, sir, and she is my classmate in the Philippine National Police Academy. Okay. Sige, thank you. Salamat. Now we will Sir call... Chair, pakiulit nga po yung sinabi niya na hindi ko masyadong narinig yung Pwede bang pakiulit mo ulit? Classmate Kung ano yung sinabi mo? Classmate kayo ni Colonel Royina Garma. Yes, Mr. Chair. kailan po yun? Kailan? We are member of Philippine National Police Academy Class 1997, Mr. Chair. Okay. Sige, maraming salamat. So, ang next to interpolate is Congressman Johnny Pimentel. You are recognized. Thank you, Mr. Chair. We have already had 3 hearings wherein Colonel Padilla was a resource person. In those 3 previous hearings, Colonel Padilla has submitted 5 affidavits. Yung unang sinabit po niya is sa August 27, wherein he denied any involvement in the killings of the 3 nationals. Then on September 2, Mr. Chair, nag-submit na naman po siya ng affidavit. However, this time he has admitted that Colonel Royina Garma indeed talked to him over the phone through the prodding of Jimmy Fortaleza. Now on September 4, meron na naman po siyang sinubmit na affidavit po na pinatotohanan niya yung sinabi ni Leopoldo Auntalan Jr. na tumawag sa kanya si former President Rodrigo Duterte and congratulating him. Now, on September 9, nag-execute na naman siya ng sa supplemental affidavit at dito po may hinahayag na naman siyang importanteng impormasyon sa komitiba wherein tinuturo niya si Colonel Garma ang isa sa mastermind ng pagpatay ng Chinese nationals. Bakit ko po sinasabing isa sa mastermind si Colonel Garma? Because we already know the facts based on the several resource persons that have testified in this hearing. At lahat po doon sa mga affidavit ng tatlo, ni Jimmy Fortaleza, ni Leopoldo Auntalan at saka ni Colonel Padilla, lahat po ay nagtuturo na si Royina Garma ang nag-utos na ipapatay yung tatlong Chinese national. Ngayon, Mr. Chair, balikan ko lang po si Colonel Padilla.
Kasi nintunan yung po ninyo si Mr. Chair, si Colonel Padilla. Ang tinanong ho niyo siya kung kilala ba niya si Colonel Garma. Ang sagot po ni Colonel Padilla, hindi ho niya kilala. However, Colonel Padilla, on paragraph 5 of your second supplemental affidavit, bago mangyari ang pagpatay sa 3 Chinese drug nationals na nakadetain sa nasabing pihitan, ay tinawagan ako ni Colonel Edelberto Leonardo. Itong si Colonel Edelberto Leonardo, ito po ang amo ni Colonel Garma sa CIDG sa Davao Station. Pagdating ko sa station ay nandun si Colonel Garma based sa sinumpaang salaysay po ninyo. Kinausap ako ni Colonel Leonardo ng mga 30 minutes at bla bla bla. Pero very clear po dito, Colonel Padilla, na nag-meeting po kayo bago nangyari yung insidente, bago po nangyari ang krimen, nakipag-meeting po kayo sa CIDG station in the presence of Colonel Leonardo and in the presence of Colonel Garba. Imposible naman po na nag-usap kayo na almost 1 hour, 30 minutes to 1 hour. At kaharap nyo si Colonel Leonardo at si Colonel Garma, hindi ho nyo maturo dito. Medyo napaka-imposible pong sitwasyon, Mr. Chair. So ano po ba? Kilala nyo ho ba si Colonel Garba o hindi? Baka nagbago ang itsura niya. Nagbago po ang itsura kasi nagbago. slim pa siya nung nagkita kami, Your Honor, Mr. Chair. Ganun po ba? Opo. Pero alam mo nyo, based on forensics, ang tao po, pag maliit pa, hanggang paglaki niya, kahit na tumaba siya, kung kilala mo talaga siya, kung nakausap mo na siya, whether he became fat, whether he was thin, makikilala ho ninyo. Gaano ho ba katagal ang meeting ninyo with Colonel Leonardo and Colonel Garma? Wala pong mga 30 minutes lang, Your Honor, Mr. Chair. 30 minutes. Okay. So the fact, Mr. Chair, is that there indeed was a meeting in the office of the CIDG station wherein Colonel Garba is one of the main actors of this incident. Ito, inalalagay ko lang po ito sa record para yung buong salaysay ay malaman po ng buong madlang publiko. Para maintindihan po ng publiko na na-corroborate na po yung statement ng resource person na isa at saka yung resource person ni na si Jimmy Fortaleza. So Mr. Chair, I would direct my questions later on to Colonel Garma. Kasi yung po talaga ang ikangang main actor po dito. I just wanted to put in record that indeed there was a meeting that was held in the CIDG station sometime between July and August, and that is where the plan was hatched to kill the 3 Chinese nationals. It was a conspiracy that started from the topmost official of the country all the way down to the lowly officials, pati yung mga gwardiya po, kasama po dito sa krimen na nangyari. So I'll reserve my questions later on, Mr. Chair, to Colonel Garma. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman